Narinig ni Faith ang malakas na kalabog ng pintuan ng opisina habang nakaupo siya sa harap na HR manager. Nanginginig ang kamay niya habang nakatingin sa sahig. Faith, wala na tayong magagawa. Sinuntok mo si Mr. Shin. Isa siya sa pinaka-importanting kliyente ng hotel. Seryosong sabi ng HR manager na si Miss Liza. Umangat ang ulo ni Faith. Ma'am, minura niya ako. Hinawakan niya pa yung braso ko. Kahit sino po siguro, kahit kayo, hindi niyo hahayaang bastusin kayo ng ganun. Napabantong hininga si Miss Liza. I understand. Pero hindi ko rin kayang ipaglaban kasi ganitong kaso. Alam mo namang may-ari ng kalahati na hotel ang pamilya niya. Napakagat-labi si Faith. Kung kaya lang bayaran ng pride ko ang gamot ni June at ang therapy ni Micah, wala akong pakialam kung sisigawan niya ako. Pero hindi niya dapat ako binastos. Tumahimik si Miss Liza saglit. Kita sa mukha nito ang awa pero wala itong magawa. Faith, bibigyan ka naman namin ng separation pay. Pwede mo rin akong gawing reference kung mag-a-apply ka sa ibang hotel. Salamat, ma'am. Mahinang sagot ni Faith sabay tayo at pinilit nang umiti rito. Pasensya na kung nadamay kayo. Paglabas niya sa opisina, mahigpit na niyakap ni Faith ang bag niyang halos mapunit na sa bigat ang laman. Ramdam niya ang pag-iinit ng sulok sa kanyang mga mata. Pero pinigilan niyang huwag umiyak. Iniisip na lang niya ang dalawang kapatid na naghihintay sa bahay. Ang bunso nilang si Micah na may autism at si June na may sakit sa baga. Si ate! Masayang bati ni Micah pagkabukas ng pintuan. Nakasalubong agad ni Faith ang yakap ng kapatid na 5 taong gulang. Hi baby! Bulong ni Faith at hinaplos ang buhok ng kapatid bago pumasok. Sa gilid ng sala nakahiga si June sa sofa habang nakabalot sa kumot at may hawak na inhaler. Kamusta pakiramdam mo, June? Tanong ni Faith dito. Medyo okay ate. Sagot ng binatilyo na payat na payat. Kumain na si Micah ng tanghalian. Ako busog pa rin. Lumapit si Faith at tinignan ang gamot na nakalagay sa mesa. Naubos na ba to? Oo, ate. Huminga ng malalim si Faith at naupo sa tabi nito. June, natanggal ako sa trabaho. Napatigil si June at dahan-dahang bumangon. Ate. Ngumiti si Faith kahit nangingilid na ang kanyang luha. Okay lang yun. Makakahanap ako ng bago. Huwag kang mag-alala. Ate, sorry. Bulong ni June. Naku, wala kang kasalanan, June. Mayaman lang talaga yung lalaki. Binastos niya ako at di ko kayang tiisin yun, no? Tahimik lang si June habang nakatitig sa kapatid. Lumapit si Micah. Bit-bit ang paborito nitong laruan at umupo sa kandungan ni Faith. Ate, dito ka lang sa bahay. Masaya nitong sabi. Napangiti si Faith at niyakap silang dalawa. Oh, baby, dito lang ako sa ngayon. Pero kailangan ko maghanap ng trabaho ulit para mabili ang gamot ni June. Pati na rin ang pa-therapy mo, Micah. Di mo naman kailangan magpakapagod ng sobra, ate. Pwede na yung gamot kong minsan-minsan ko lang inumin. Hindi. Kailangan natin ipagpatuloy. Promise ko yun sa inyo ni Mama, bago siya. Hindi niya na tinapos ang sasabihin at niyakap na lang ang mga kapatid. Ayaw niyang mas maging malungkot ang sitwasyon nila. Nang makatulog na ang mga bata, hawak ni Faith ang lumang cellphone at nagbabrowse ng job postings. Halos wala na siyang makitang tumatanggap agad, lalo na sa mga hotel na may mataas na standard. Tumunog ang cellphone niya. Isang text ito mula sa landlord. Faith, kailangan ko na talaga yung renta sa Sabado. Napakagat-labi si Faith. Tiningnan niya ang pitaka. 300 na lang ang laman. Napahawak siya sa kanyang ulo at pakiramdam niya sa sabog na ito sa dami na iniisip. Hindi ako pwedeng sumuko. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko lumaban. Inasikaso niya kinaumagahan ng agahan ng mga bata nang biglang tumawag ang matalik niyang kaibigan na si Josie. Girl! Nabasa ko kagabi yung nangyari sa hotel. Viral ka sa Facebook, yung customer na sinuntok mo nag-upload ng video. Natigilan si Faith. Ano? Oo, pero wait lang girl ah.
Lahat ng tao panig sa'yo. Ang dami nilang sinasabi na tama yung ginawa mo, na dapat hindi ka ginagawang punching bag ng mga mayayaman. Josie, baka lalong hindi ako makatanggap ng trabaho nito eh. Baka naman wala nang pumayag na tanggapin ako. Nakakatakot naman to. Baka baliktad naman. Baka may taong maawa, tulungan ka. Basta, huwag kang mawala ng pag-asa. Proud ako sa'yo, girl. Napabuntong hininga si Faith at napangiti ng bahagya. Salamat, Josie. Miss Faith Santos? Tawag ng nurse mula sa waiting area ng ospital. Hinawakan ni Faith ang kamay ni June na nakaupo sa wheelchair. Opo. Sagot niya. At mabilis na tumayo. Dahan-dahan niyang itinulak ang kapatid papasok sa klinik, habang hawak naman ni Micah ang laylayan ng kanyang blouse. Magpa-follow up check-up lang po kami para kay Junray. Mahina niyang sabi sa nurse. Matapos ang ilang minutong konsultasyon, lumabas silang tatlo. Mabigat ang dibdib ni Faith nang marinig na kailangan ng mas mahal na gamot ni Junray. Pinilit niyang wag ipakita ang takot sa dalawang bata. Habang hinihintay nila ang susunod na bayad sa cashier, biglang nagkagulo sa kabilang dulo ng hallway. May mga doktor at nurse na nagmamadaling nagtutulak ng stretcher. Mabilis na sumunod dito ang tingin ni Faith. Yun ba yung si Archie? May narinig siyang pabulong na tanong ng isang babaeng naka-uniform. Oo, siya nga. Anak yan ni Mr. Suarez. Comatose daw. Bumaling si June kay Faith. Ate, parang kilala ko yon. Di ba siya yung laging nasa balita? Ilang minuto pa lang ang lumipas nang tawagin siya ng isang staff. Miss Faith Santos? Ma'am, sumama raw po kayo saglit. May nakiusap po kasing pamilya ng pasyente. Nagulat si Faith. Ha? Pamilya ng pasyente? Opo, sumama po muna kayo. Nagkatingin na silang magkakapatid bago niya iniwan saglit sina June at Micah sa isang nurse. Sumama siya sa staff papunta sa VIP ward. Pagpasok niya sa maluwag na kwarto, sinalubong siya ng tatlong taong pormal ang bihis. May isang babae na mukhang nasa late 50s, isang babae at lalaki na halos magkakamuka. Good morning. Ako po si Faith, ba't niyo po ako pinatawag? Lumapit ang babaeng may otoridad ang tindig. Ako si Mrs. Suarez, ina ni Archie. May tatanong lang kami. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na tila sinusuri. Ikaw ba ang girlfriend ni Archie? Nalaki ang mata ni Faith. Ma'am, pasensya na po pero... Ako po si Dr. Lee. Sabat ng doktor na nakatayo malapit sa kama. Nakita po kasi namin sa bag ni Mr. Archie ang ID niyo, Miss Faith. May litrato kay Ron kasama siya. Napakunot ang noon ni Faith. Litrato? Kasama siya? Baka ikaw ang tinatago niyang girlfriend. Sabi ng isa sa mga lalaki. Kilala ko halos lahat ng kaibigan ng kapatid ko pero ikaw, hindi ka namin kilala. Baka naman pinili niya itago ang relasyon niyo para hindi pag-usapan ng media. Ma'am, sir, hindi ko po alam kung paano napunta yung litrato ko sa bag niya. Hindi ko po siya kilala. Kinakabahan na si Faith sa mga oras na yon. Pumunta lang po ako rito para ipa-check up yung kapatid ko. Nagkatinginan ng pamilya ng lalaki. Faith, kung totoo man o hindi, wala kaming kakilala na kaya magbantay sa anak ko araw at gabi. Lahat ng tao sa amin ay busy. At ayaw ko ipagkatiwala siya sa kung sino-sino lang. Ma'am, pero... Hinawakan ni Mrs. Suarez ang kamay ni Faith. Babayaran ka namin. Nang higit pa sa kailangan mo. Aalagaan mo lang siya. Bantayan mo siya habang wala kami. Napatigil si Faith. Ramdam niya ang init ng palad ng ginang. Pero wala ho akong alam sa ganito. Hindi mo kailangan maging nurse. May assign na doctor at nurse para sa kanya. Kailangan lang namin ng taong may malasakit at hindi pera lang ang habol. At sa mga sinabi mo kanina, alam ko mabuti kang tao. Ma'am, totoo pong gipit ako ngayon. May sakit po yung kapatid ko at may special needs yung bunso naming kapatid. Pero, sigurado po ba kayong ako talaga yung pipiliin niyo? Aniya at sandaling tumingin sa nakahigang si Archie. Oo naman, iha. Kung tatanggapin ko po hanggang kailan? Hanggang sa magising si Archie. Sagot ng isa sa mga kapatid nito. At huwag kang mag-alala, may kontrata naman.
At may confidentiality agreement, safe ka. Paglabas ni Faith ng kwarto, para siyang lumulutang sa hangin. Hindi niya alam kung tama ba naging desisyon niya. Sa isang iglap, napunta siya sa sitwasyong ni sa panaginip hindi niya inisip. Ate, okay ka lang? Tawag ni June nang makita siyang lumabas. June? Maika, may trabaho na si ate. Talaga ate? Sagot niya, sabay yakap sa dalawa. Magiging maayos ang lahat. Promise ni ate yon. Nakaupo si Faith sa tabi ng kama, hawak ang maliit na libro, habang pinapahid ng bimpo ang noo ni Archie. Ilang linggo na siya sa ospital at araw-araw nakabantay. Napansin niya na bihira lang dumalaw ang pamilya ni Archie. Minsan lang dumating ang ina nito at karaniwan, mabilis ding umalis. Kadalasan, siya lang ang naroon. Archie. Mahina niyang sabi habang inaayos ang kumot. Ang dami mong fans sa social media. Ang dami nilang tanong kung kailan ka gigising. Umupo siya sa tabi at nagsimulang magsalita kahit walang sumasagot. Kanina, tumawag si Junrei. Sabi niya, nakakabuti na raw sa kanya yung bagong gamot. Salamat sa trabaho na to Mukhang blessing yung litrato ko sa bag mo. Di ko alam na dahil lang sa nadamay ako sa mga tao nagpapapicture sa'yo, naging asawa mo na ako agad. Di ko nga alam na masyado kang importante at sikat Pinagmasan ni Faith ang mukha ni Archie. Bata pa ito, mukhang wala pang 30 ang edad. Malinis ang pagkakaayos ng buhok at kahit payat na, halata sa anyo ang taong may sanay sa magarang pamumuhay. Di ka siguro sanay na walang bumibisita sa'yo, no? Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan, sayang din ang sweldo Habang inaayos niya ang mga gamit ni Archie, may dumating na nurse. Miss Faith, nandito po si Mrs. Suarez. Agad siyang tumayo at sinalubong ang ginang. Magandang umaga po. Tumangulang ang ginang at mabilis na tiningnan ng anak. Kumusta siya? Stable po yung condition niya. Walang pagbabago pero okay po ang vital signs. Sagot ni Faith dito. That's good. Malamig na tugon ng ginang bago bumaling sa nurse. Pakisabi sa doktor, ayaw ko ng unnecessary visitors dito. I-limit ang access. Noted po, ma'am. Sagot ng nurse at agad na umalis. Nagkatinginan si Faith at si Mrs. Suarez. Ma'am, gusto niyo po bang umupo? Hindi na. Kailangan ko na ring umalis. Tumingin muli ang ginang kay Archie at wala man lang itong emosyon sa muka. Thank you for staying with him. Wala pong anuman. Mahina niyang sagot. Araw-araw naging ganito ang routine ni Faith. Pagkatapos ng rounds ng doktor at nurse, siya na nagbabantay kay Archie. Kinakausap niya ito tungkol sa mga simpleng bagay, lalo na sa mga naging pangarap niya na hindi niya natupad. Alam mo, Archie, pangarap ko dati maging flight attendant, pero hindi ako nakapagtapos Kailangan ko magtrabaho agad, kaya heto, nagbabantay ako sa'yo. Siguro may dahilan kung ba tayo nagkakilala, no? Tiningnan niya si Archie. Wala pa ring reaksyon nito, pero ramdam niya kakaibang koneksyon. Parang kahit hindi ito makapagsalita, nakikinig ito sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, dumating si June at Maika para bumisita. Ate, ang laki ng kwarto. Bulalas ni Maika at kumapit sa kamay niya. Shh ka lang, huwag ka maingay. Si Kuya Archie natutulog. Lumapit si June sa kama at tinignan ng binata. Ate, para mabait siya at gwapo pa. Oo nga, no? Napangiti si Faith doon. Hinawakan ni June ang kamay ni Faith. Salamat ate dahil dito nakakainom na ako ng gamot at may therapy na ulit si Maika. Sana magising na siya. Gusto ko siya makilala. Oo, June. Siyempre naman gagaling siya. Pag-uwi ng magkapatid, naiwan ulit si Faith sa tabi ni Archie. Tumitig siya rito at hinawakan ang kamay nito. Narinig mo yun, Archie? Gusto ka nila makilala, kaya sana lumaban ka, ha? Humigpit ang kapit ni Faith sa tray ng pagkain nang may marinig siyang boses mula sa loob ng kwarto. Mabilis niyang binuksan ang pinto at sinalubong siya ng malamig na tingin ni Archie na ngayon nakaupo na. Galit na galit ito. Sino ka?
Ba't ka nandito? Yung ginagawa mo dito at ba't lahat ng tao sinasabing asawa kita? Mr. Suarez, Archie, magpapaliwanag ako. Don't call me Archie. Madiin itong sabi. You think this is funny? Who do you think you are para mangangkin? Kung pera lang gusto mo, bibigyan kita, umalis ka lang. Pinakiusapan ako ng pamilya mo. Wala silang oras para bantayan ka. Tinanggap ko lang dahil kailangan ko ng trabaho. Wala akong ibang motibo. Mapait na natawa si Archie. Trabaho? So binayaran ka nila para bantayan ako, habang lahat ng tao iniisip na asawa kita? Alam mo bang lahat ng headlines ngayon? Puro tungkol sa misteryosong asawa ko? You ruined my name. Di ko naman sinadya. Gusto ko lang kumita para sa mga kapatid ko. Napapayo kong saan ni Faith. Tumahimik si Archie pero hindi nawala ang lamig sa mga mata nito. Gold digger. Simula noon naging mahirap ang bawat oras. Suplado si Archie. Halos bawat galaw niya may kasamang insulto. Don't touch that. You'll break it. Sigaw nito nang ayusin ni Faith ang cellphone sa gilid ng kama. Pasensya na po. Stop apologizing every 5 seconds. Pinili na lang ni Faith na manahimik at gawin ang trabaho niya. Inayos niya ang mga gamot, pinunasan ng noon nito. Tinulungan nitong umupo kahit puro reklamo ang naririnig niya. Do you even know what you're doing? You're not a nurse. Reklamo ni Archie habang tinutulungan nitong uminom ng tubig. Sinunod ko lang po yung instructions ng doktor. Kung gusto mo, tatawagin ko na lang sila. Forget it. Iritado ang sabi ni Archie. Just stay out of my way. Masyado ka nakakairita. Hindi na nakapagtimpi si Faith at sinagot niya na ito. Pwede bang kahit isang oras nang tumahimik ka? Halos mabitawan ni Archie ang hawak niyang baso sa gulat. Hindi yata nito akalain na sasagot siya. What did you just say? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo, Archie? Araw-araw mo akong binabastos, pinapahiya at tinatawag na gold digger. At parang alam mo lahat ng pinagdaanan ko. Faith. Hindi. Makinig ka muna. Oo, binayaran ako para alagaan ka. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong dignidad. Hindi ako pumayag dito para masaktan o maliitin lang. Ginawa ko to dahil kailangan ko ng pera para mabuhay ang mga kapatid ko. Kaya please lang, tumahimik ka na lang. Natigilan si Archie at natahimik na lang. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng pawis sa noo. Kung di ka kontento sa serbisyo ko, sabihin mo na lang sa mama mo para palitan ako. Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng insulto araw-araw. Natahimik ang buong kwarto. Nakatulala lang si Archie habang nakatingin kay Faith na galit pa rin at nanginginig ang mga kamay. I didn't realize. Mahina nitong sabi. Natawa si Faith ng mapait. Yan ang problema sa'yo. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaano kabigat para sa isang tao na araw-araw mong tinitira. Hindi lahat ng tao kaya ang ganito ugali mo. Umiling siya at lumayo sa kama. Kakain ka ba o hindi? Hindi agad nakasagot si Archie. Faith, wala akong panahon makapagtalo sa'yo ha. May mga kapatid akong umaasa sa akin. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo. Pero habang nandito ako, aasikasuhin kita bilang parte ng trabaho ko. Wala akong ibang motibo. At huwag kang mag-alala. Hindi ko rin naman pinangarap na maging asawa ka. Kinabukasan, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Archie. Hindi na ito sumigaw o nagreklamo nang ayusin ni Faith ang mga unan. Faith. Tawag nito. Napatingin siya rito at mukhang hindi pa rin nakakaget over sa nangyari. Ano na naman? Sorry. Halos pabulong nitong wika na parang nahihirapan itong sabihin yon. Napahinto si Faith at napatingin sa binata. Ano yon? Sorry. For everything I said, I was out of line. Archie, hindi ko kailangan ng sorry. From you. Kailangan ko lang respeto. Wala akong balak saktan ka o sirain ka. At wala akong planong abusuhin ang sitwasyon. Tumango si Archie. I believe you. Mabuti naman kung ganun. Aniya at napangiti ng marahan. Nakatayo si Faith sa gilid ng kama at maingat na inaayos sa mga gamot ni Archie sa maliit na tray. Hindi gaya ng dati na puro reklamo ang maririnig niya mula rito, para bang bigla ito naging maamo matapos ang pag-aaway nila. Faith, pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Kinuha niya agad ang baso at nilagyan ng tubig mula sa pitcher.
Maingat niyang inabot sa binata. Heto. Hinawakan ni Archie ang baso pero medyo nanginginig ang kamay nito. Siguro dahil sa matagal nitong pagkakahiga at hindi pa fully recovered ang lakas. Kaya inabot ni Faith ang baso para hawakan din at suportahan. Dahan-dahan lang. Paalala niya. Kaya ko to, huwag kang mag-alala. Kaso biglang natapon ng tubig. Diretsong bumuhos ito sa dibdib ng hospital gown ni Archie. Ay, ano ba yan? Mabilis na napaatras si Faith pero huli na. Nabasa na ang kalahati ng damit nito. Great. Sarkastikong sabi nito. Now I look like a walking basang sisiw. Napahagat-tabi si Faith. Sorry, sige kukuha ko ng towel. Mabilis siyang tumalikod at kinuha ang malinis na tuwalya. Nang bumalik siya, agad siyang nag-asikaso para punasan ang dibdib nito. Nang hindi nag-iisip. Pagkatapos na ilang segundo natigilan siya. Napatingala siya kay Archie at nakita niya nakatitig ito sa kanya. Gusto mo ba talaga akong punasan ng ganyan? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla niyang nabitawan ng towel at umatras. Diyos ko, sorry. Pasensya na. Reflex lang. Hindi ko sinadya. Napahalakak bigla si Archie. Hindi lang ngiti, kundi malakas na tawa na halos ikahulog nito sa kama. Ang seryoso mo kanina. Tapos bigla mong pinunasan dibdib ko na para ikaw ang nurse na in charge dito. Do you even realize what you did? Namulas si Faith at halos mapatabo ng muka gamit ang kanyang kamay. Nakakahiya. Akala ko kasi, ewan. Sige na, ikaw na magpunas. Di ko na uulitin. Patuloy pa rin sa pagtawa si Archie. For someone na laging defensive at galit, ang dali mo magpanik. Cute mo pala kapag nagugulat. Tumahimik ka na nga. Namumula ang pisngi niyang sagot. Naroon pa rin ang ngiti sa labi ni Archie habang sinusubukang ayusin ang kumot. Si Faith naman ay pilit na hindi nagpapakita ng kahit anong reaksyon matapos ang kahihiyang nangyari. Ngunit napansin niyang tuwing siya lang ang kaharap nito, maamo at minsan parang bata kong umasta. Subalit sa tuwing may ibang tao sa kwarto, bumabalik ang supladong ugali nito. Mr. Suarez, oras na po ng gamot niyo. Magalang na wika ng nurse habang inaabot ang tray. Napakunot ang noo ni Archie at malamig na tinignan ng babae. I told you knock first. Hindi pwedeng basta na lang kayo pumapasok dito. Natigilan ng nurse at halos namutla. Pasensya na po. Archie! Singhal agad ni Faith. Lumapit at tinagaw ang tray sa kamay ng nurse. Pwede bang huwag kang palaging ganyan? May trabaho sila, hindi kahari dito. Pumasok siya na walang paalam dito eh. Huwag mong gawing dahilan yon. Kung kaya mo akong pagalitan, mas kaya kitang pagalitan kapag iba ang minamaliit mo. Matalima naging pagtitig niya rito. Natahimik si Archie at napayuko na parang batang nahuli ng teacher. Fine. Bulong nito. Nagulat ang nurse at bahagyang napangiti bago tuluyang lumabas. Pagkaalis ng babae, saka bumaling si Faith kay Archie at inabot ang gamot. Inumin mo na to bago pa ako mainis ulit. Kinuha nito ang baso at nagpakunwaring umiinom. Pero biglang umisi. Grabe kang magsalita, para kang principal. Gusto mo ba talagang i-treat ako na parang grade 1? Kung grade 1 ka umasta, oo. Ano na, iinumin mo ba to o gusto mong ako pa yung magpainom sa'yo? Nagtaas ng kilay si Archie. Wow, you really think I'm that helpless? Kinuha ito ni Archie at sinadyang sumimsim ng mabagal at ngumisi. You sound like a nagging wife. Napasimangot si Faith at walang alinlangang tinapik ng mahina ang braso nito. Tumigil ka nga, hindi kita asawa. Nagulat si Archie at saglit na natahimik sa kabiglang napahalakhak. Did you just hit me? Tapik lang, ang OA mo Ang lalaki mong tao pero ang OA mo. Faith, halika nga dito. Nakahiga na si Archie pero may pilyong ngiti sa labi habang pinapanood siyang nag-aayos ng mga gamit. Ano na naman? Wala. Gusto ko lang makita kung paano ka magalit ulit. Nakakatawa ka kasi. Hindi na siya nag-isip at mabilis na binatukan ito. Loko ka? Ay, aray binatukan mo na naman ako. Alam mo bang fragile pa ako? Fragile ka dyan. Ang yabang mo kasi.
Umupo siya sa gilid ng kama at tinapunan to ng masamang tingin. Ilang araw ang lumipas, naging mas maaliwalas ang pakikitungo ni Archie kay Faith. Kahit paminsan, hindi nito mapigilan ng pang-aasar. Isang hapon, may dumalaw na pinsan ni Archie at agad na patingin kay Faith. Uy, so ito pala yung wife mo? Nanlaki ang mata ni Faith. Ha? Hindi ako. Ngunit bago pa siya makatanggi, mabilis na sumabat si Archie. Shh, don't bother explaining. Nakasimangot ito pero hindi naman galit. Nagtaas ng kilay si Faith. Hoy, ba't di mo pinaliwanag? Aniya na makaalis na ang pinsan nito. Umiling lang si Archie at ngumisi. For once, hindi ako nagalit. Weird, no? Maybe I don't mind people thinking you're my wife. Napalunok si Faith at mabilis na iniwas ng tingin. Tigil-tigilan mo nga ako. Ngumisi pa lalo si Archie. Kita mo? Nag-blush ka na naman. Hindi na siya nakatiis at muling binatukan ng binata. Isa pa, baka lalong hindi ka makalabas ng ospital. Oras na napag-inom ng gamot ni Archie. Inabot ni Faith ang gamot at tubig kay Archie. Tahimik lang ito habang nakatingin sa kanya na para bang may iniisip. Ba't ganyan ka makatitig? Nakakailang. Aniya habang inaayos ng tray. Ngumisi ang lalaki. You know, you look better when you're not frowning. Ano daw? Kung ano-ano pinagsasabi mo? You're actually pretty. Archie, tama na. Uminom ka na lang ng gamot. Ngunit imbis na kunin ang baso, bigla siyang hinilan nito palapit. Nawala ang balanse niya at halos pumatong siya sa dibdib ni Archie. Halos mapasigaw siya habang nakalapat ang kamay sa kama. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Relax. Hindi kita hahayaang mahulog. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Malapit na malapit ang mukha ni Faith sa lalaki at halos maramdaman niya ang init ng hininga nito. Ilang segundo silang nanahimik na para bang nakalimutan ang lahat ng nasa paligid nila. Unti-unti siyang dumudulas pababa, kaya mas lalo siyang hinila ni Archie. Dahil doon, muntik nang maglapat ang kanilang labi. Biglang bumukas ang pinto. Miss Faith, oras na po nang... Naputo lang salita ng nurse at nanlaki ang mga mata nang makita ang kanilang posisyon. Sorry po! Mabilis na sinara nito ang pinto. Nataranta si Faith at agad tumayo. Namumula ang buong mukha niya. Yan ba yan, Archie? Nahihiya tuloy ako. Umagalpak ng tawa ang lalaki. Grabe, muntik na tayo mahuli sa akto. Kung nagkataon, mas lalo ka mapagkakamalang asawa ko. Tigilan mo nga ako. Baka isipin ng lahat ng kung ano-ano pa eh. Ewan ko ba? Kulit-kulit mo. Bakit? Would it be so bad kung isipin nila ikaw ang asawa ko? Hindi nakasagot si Faith. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang iniiwas ang tingin. Sa sumunod na araw, bumisita bigla ang pamilya ni Archie. Ngunit parang hindi comfortable si Archie nang iniwan niya ito. Faith, huwag kang aalis, please. Mariing sabi ng lalaki. Nakatayo si Faith malapit sa pintuan. Bitbit ang tray ng pagkain para sa mga bisita ni Archie. Ngunit agad siyang napalingon sa sinabi nito. Archie, sa labas lang ako. Nandiyan yung family mo. I don't want them here. I don't trust them. Napakunot ang noon ni Faith. Pamilya mo ang bisita mo, Archie. Family doesn't always mean safe. Faith, just stay here. Pumasok ang isang babae na may dalang mamahaling bag. Hi, Archie. Bati nito na may halong pagkasarkastiko sa boses. You look better. Hindi nagsalita si Archie. Pinagmasdan niya lang ito ng matalim. Ang tingin na gamit. Ate mo yan, di ba? Mahinang tanong ni Faith. Hindi kumibo ang lalaki. Sa halip, hinawakan nito ang braso niya ng mahigpit na parang humihingi ng proteksyon. Matapos ang ilang minuto na pilit na usapan at mga tanong mula sa pamilya ng lalaki, lumabas na ang babae at iniwan silang dalawa. Agad na bumuntong hininga si Archie. Di ko sila gusto dito. Hindi ba mas mabuti kung nandito sila para alagaan ka rin? Hindi mo sila kilala. Binuksan nito ang mata at tinitigan si Faith ng seryoso. My brother hates me. Always has.
He wanted this, me being stuck here. You think it's an accident I'm like this? No, it's not. I know him. Narinig ni Faith ang bigat ng buntong hininga ni Archie. Na tila ba pinipilit itago ang galit at takot na nararamdaman. Hinawakan pa rin siya ng binata sa braso. Archie, hindi lahat ng pamilya masama. Hindi lahat ng kapatid gagawin yung bagay na ikapapahamak mo. Hindi naman siguro ganun sila kasama. Dumilat si Archie at dahan-dahang binitiwan ang braso niya. You don't understand, Faith. You think family is safe? No. They're the first ones to destroy you kapag pera na ang usapan. Nakita ko. Naranasan ko na. They smile in front of you. Pero sa likod mo hinihila ka pababa. Pero ako, Archie, I raised my siblings almost all my life. Wala kaming pera. Wala kaming magulang na matatakbuhan. Kaya kami ang nagsisilbing lakas ng isa't isa. Kung di dahil sa kanila, baka sumuko na ako noon. Pamilya ang nagligtas sa akin. Umiling ang binata. That's you. That's your story. Pero hindi lahat ganun. Sa akin, pamilya ang dahilan kung ba't ako nandito. My brother pushed me down just to get ahead. Tell me, paano ko paniniwalaan na pamilya ang sandigan? Tama ka. Hindi lahat ng pamilya pare-pareho. May pamilya na sisirain ka para lang sa kapangyarihan o pera. Pero may pamilya din naman na handang magutom basta't mabuhay ka. Magkaiba lang tayo ng karanasan, Archie. Ayoko rin namang manghusga. Kung naranasan mo lang, Faith. Kung naranasan mo lang ang traidorin ng mga taong dapat kakampi mo. Hindi ka mag-iisip ng ganyan. Trust me. It leaves a scar you'll never forget. Bahagyang umiti si Faith kahit may lungkot. Pero alam mo, scars don't always mean weakness. Minsan pa nga, sila ang nagpapaalala na kaya mo palang mabuhay kahit iniwan o sinaktan ka ng mga dapat nagmahal sa'yo. You really think family is worth saving? Para sa akin, oo. Dahil sila lang ang meron ako. Kahit mahirap, kahit nakakainis minsan, I'll never trade them. I guess, we'll never see it the same way. Di naman natin kailangan magkaroon ng parehong pananaw. Tsaka wala namang maling sagot, Archie. Pareho lang tayo lumalaban. Saglit na natahimik si Archie bago muling tumingin sa kanya. You know, you talk like someone twice your age. Kapag buhay ng kapatid mo ay nakasalalay, wala ka ng choice kundi tumanda agad. Walang panahon para magpakabata. Nagtagal ang katahimikan. Maya-maya bahagyang umiti si Archie. You make me wish I had your kind of family. Dinala ni Faith ang dalawang kapatid sa ospital para bisitahin si Archie. Si June na ilang buwan ding nagkasakit ngunit unti-unti nang gumagaling. At si Micah na tahimik ngunit laging may dalang maliit na laruan sa kamay. Kinakabahan man siya na baka hindi magustuhan ni Archie ang presensya ng mga ito, mas pinili niya ipakilala na rin upang makita ng binata. Pagpasok nila sa kwarto, agad na napatingin si Archie. Napangiti ito na makita ang dalawang bata. So these are your siblings? Oo. Si June, siya yung nagkasakit nun. Pero mas malakas na siya ngayon. Ito naman si Micah. Inakay ni Faith ang kapatid na babae. Autistic siya pero mabait at masiyahin. Lumapit agad si June at walang pag-aalinlangan ni tanong. Kuya, totoo ba may malaking TV dito sa ospital? Gusto ko sana manood ng cartoons. Wala akong malaking TV, pero may tablet ako. Gusto mo ba manood dito? Kinuha niya ang gadget at tinabot kay June. Nagningning ang mata ng binatilyo. Salamat, kuya. Si Micah naman, tahimik na umupo sa tabi ni Archie. Hawak ang maliit na manika. Inilapit niya ito sa binata. Friend? Natigilan si Faith. Hindi basta-basta lumalapit si Micah sa mga bagong tao. Madalas, matagal bago niya makuha ang loob ng kapatid. Pero ngayon tila ba komportable agad kay Archie. Ngumiti ang binata at marahang tinanggap ang manika. Yes, friend. Halos mapaluha si Faith. Archie, hindi niya yan basta ginagawa. I guess I'm special. Biro ng binata, pero halata ang saya sa mukha nito habang nakikipaglaro kay Micah. Lumipas ang halos 1 oras na puno ng tawa at maikling usapan. Nang umalis na sina June at Micah, bakas ng lungkot sa mukha ng mga bata.
lalo na si Micah na ayaw pang bitiwan ng kamay ng binata. Babalik tayo, Micah. Pangako ni Faith habang isinasakay ang kapatid sa sasakyan para makauwi na. Nang makaalis sa mga ito, bumuntong hininga si Archie. You're lucky, Faith. You may not have much in life, but you have them. At nakita ko kanina, sila ang dahilan kung ba't naging matatag ka. Pero kinagabihan sa parehong araw, nawala ang masayang araw ni Archie nang bumisita ulit ang dalawang kapatid niyang babae at lalaki. Archie, kailangan mo itong mapirmahan ngayon. Mariing sabi ni Leo at nilapag ang makapal na folder sa mesa. Pirmahan? Para saan? Para maayos na ang hatian ng mga ari-arian ni Lolo. Para malinaw na rin kung ano ang sayo at sa amin. Napahigpit ang hawak ni Archie sa kumot. Wala pang 1 taon mula nang namatay si Lolo. At ang inisip niya agad kung paano hahatiin ang yaman niya. Archie, we're just being practical. Sabat ng atin niyang si Gabby. Hindi ka rin naman fit para pamahalaan ang lahat ngayon. Napatayo si Faith mula sa gilid ng kama kung saan siya nag-aayos ng gamot. Excuse me. Pero hindi ba masyadong bastos yung sinasabi niyo? Hindi niyo man lang tinanong kung okay na ba siya? Pare-parehong napalingon sa kanya ang pamilya ni Archie. At ikaw naman, ba't ka ba nakikialam? Bantay ka lang, di ba? Mataray na sagot ng babae. Umigting ang panga ni Faith. Oo, bantay lang ako. Pero hindi ako bulag. Alam kong pinipilit niyo siyang pumirma para sa kapakanan niyo. Hindi man lang ba kayo naaawa? Faith. Tawag ni Archie na parang sinusubukan siyang pakalmahin. Archie, sabihan mo nga tong bantay mo na lumabas muna. Ngunit tumawa si Archie ng mapait. Hindi siya lalabas. Actually, kung di kayo aalis, I'll have someone to throw you out. Archie, pagod na ako. You all come here pretending to care, but all you see are number, properties, inheritance. Lolo trusted me, kaya ako may hawak ng lahat. Wala kayong karapatan diktahan ako kung deserving ba ako sa iniwan niya. Sumabat si Gabby. Kung ayaw mo makapag-cooperate, Archie, huwag kang magtaka kung... Kung ano? Susubukan niyo na naman akong tanggalin sa equation? Get out! Sakto namang pumasok ang pinsan ni Archie na si Vince. What's going on here? Vince, mabutit nandito ka. Please lang, palabasin na yan sila. Mga pinsan, alis muna kayo. Ako na bahala kay Archie. Seryosong wika ni Vince. May otoridad ang boses nito kahit parang nagbibiro. At kahit mga kapatid ni Archie hindi makapagsalita agad. Nakaupo si Vince sa upuang malapit sa kama ni Archie. Nakapatong sa kamay nito ang isang makapal na folder. Dahan-dahan niyang inilapag yun sa mesa bago tumingin kay Archie. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi lang tungkol sa lupa ni Lolo, kundi pati na rin sa nangyari aksidente sa'yo. Napakunot ang noo ni Archie. Ano na naman to? Kanina lang dumating ang bagong report. May ilang dokumento na pinipilit baguhin ng mga kapatid mo. Ang lupang iniwan ni Lolo sa Batangas. Balak nilang ibenta sa murang halaga para makuha agad ang pera. Kung di ko naharang, baka naitulak na nila. Mariing napapikit si Archie at napakapit sa gilid ng kama. Lupa ni Lolo yon, pinaghirapan niya. He always said na yon ang dapat manatili sa pamilya at ngayon gagawin nilang pera. Tumango si Vince. Oo, at hindi lang yan. May isa pang mas mabigat na bagay. May lead na tayo kung ba't ka na-aksidente. Ano ibig mong sabihin? Hindi ba aksidente lang talaga? Sabat ni Faith. No, Faith. Lumabas sa investigasyon na hindi mechanical failure ang dahilan ng pagkasira ng kotse ni Archie. May tampering na nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Archie. So tama ako. Someone wanted me dead. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Faith sa dalawa. Sino? Humugot ng malalim na hininga si Vince. Hindi pa malinaw. Pero may witness na nagsabing nakita ang isang tao sa garahe nung araw bago ka bumiyahe. At ayon sa description, malapit siya sa pamilya natin. Muling bumigat ang mukha ni Archie. My brother, for sure. Archie, huwag muna tayo manghusga nang walang solid na ebidensya. Pero hindi ko rin may kakaila na siya may pinakamatibay na motibo. Matagal niya nang gusto makuha ang posisyon mo, di ba? Natahimik ang kwarto.
Ramdam ni Faith ang tensyon, pati ang bigat ng galit na pilit tinatago ni Archie. Umupo siya malapit sa kama at maingat na hinawakan ang kamay ng binata. Archie, makinig ka. Totoong hindi lahat ng pamilya maaasahan. Pero kung totoo ngang sila ang nasa likod nito, ang pinakamabuting gawin ay patunayan. Hindi ko man tinampa-dalos-dalos. Paano ko pipigilan ang sarili ko? Kung mismong kadugo ko ang gustong pumatay sa akin. Dahil kung ikaw din ang gagawa ng mali, hindi ka na naiiba sa kanila. Diretso ang sagot ni Faith. Kung gusto mo makuha ulit ang tiwala ng mga tao, kailangang ipakita mo na kaya mong lumaban sa tamang paraan. Nagtagal ang tingin ni Archie sa kanya, saka bumaling kay Vince. Anong plano mo? Unang-una, kailangan natin siguraduhin na hindi matutuloy ang pagbenta ng lupa. Nakapaghain na ako ng temporary restraining order para hindi gagalawin hanggat wala pang malinaw na hatian. Pangalawa, tungkol sa aksidente. Kailangan nating bantayan ang witness. Kapag napatunayan na si Leo ang aming kinalaman, saka natin siya haharapin na legal. Napahilot sa sentido si Archie. It's exhausting. Lahat sila. Mga dapat kakampi ko pero ngayon sila pa ang kalaban. Archie, huwag mong hayaang sila magdikta ko ano magiging buhay mo. May natira ka pang tao na handang magtiwala sa'yo, huwag mong sayangin yun. She's right. Sagot ni Vince sa tumango. Hindi lahat laban agad. Minsan, patience ang pinakamalakas sa sandata. Pinagmasa ni Archie ang dalawang kaharap. Sa wakas may konting ginhawang gumuhit sa kanyang muka. Faith, wala na si Sir Archie dito, di ba? Tanong ng nurse na nakasalubong niya sa hallway ng ospital. Napahinto siya at napatingin dito. Ano ibig mo sabihin? Na-discharge na raw siya kanina umaga. Hindi ba ikaw ang kasama niya? Napanganga si Faith. Hindi niya sinabi sa akin yun. Agad siyang nagmadali papunta sa kwarto ni Archie ngunit wala na itong laman. Malinis ang kama at wala na ang mga gamit nito. Kinabahan siya, kaya nagtungo siya sa labas para maghanap ng taxi. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niyang may dalawang pamilyar na boses sa hallway. Agad siyang nagtago sa likod ng dingding at nakinig. Sigurado ka bang walang makakahalata? Tanong ng isang babae. Wala na. Hindi naman niya alam na ako nagplano na aksidente niya. Sagot ng lalaking pamilyar kay Faith, isa sa mga kapatid ni Archie. At kung may mangyari man ulit, hindi na tayo mahihirapang tanggalin siya. Nalaglag ang hawak niyang bag at mabilis na dinampot. Pinakiramdaman niya kung narinig siya ng mga ito. Mabuti na lang at nagpatuloy lang sila sa pag-uusap at umalis. Makalipas ang ilang oras, nakauwi siya ng bahay. Hindi pa rin sumasagot si Archie kaya nag-alala na siya. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Dali-dali siyang lumapit at binuksan to. Archie! Huminga siya ng maluwag nang makita ito. Faith, ba't parang gulat na gulat ka? Bakit hindi mo sinabi lalabas ka na ospital? Medyo galit niyang tanong. I wanted some space. Hospital was suffocating. May kailangan ka malaman. Kinuwento niya ang narinig kanina. Sigurado akong isa si Leo sa may pakana ng aksidente. Nakarinig si Faith ng mabigat na paghinga ni Archie habang nakasandal ito sa sofa. Hindi niya maiwasang magduda kung tama ba ang narinig niya kanina sa ospital. Pero nang marinig ang sagot ng lalaki, lalong bumigat ang kanyang dibdib. I know. Archie, paano mo nasabi yan? Narinig ko mismo kanina. Si Leo. Hindi lang si Leo. Kasama si Gabby, sila nagplano. Gabby? Paano mo nalaman? Matagal ko na napapansin. Di ba sinabi ko na sa'yo? Hindi sila nag-aalala kung buhay pa ba ako. Ang iniisip nila kung paano ba hahatiin ang manang iniwan sa akin. Archie, kung totoo yan, kailangan mo magsampa ng kaso. Hindi pwedeng manahimik ka na lang. Hindi ganun kadali, Faith. Wala pa tayong solid na ebidensya. Puro hinala lang. Kapag kumilos ako ngayon, baka mas lalo lang nilang pagtakpan. Pero delikado yan. Kung nagawa nilang ayusin ang aksidente mo noon, anong makakapigil sa kanila na ulitin pa? Kaya nga kailangan ko magtago muna. Hindi ako pwedeng magpakita sa kanila ngayon. The more they see me weak, the more they'll push me to the edge. Archie, saan ka pupunta?
I'll stay low for a while. Vince know a place. Safe place for me. He's been handling the legal side quietly. Siya lang mapagkakatiwalaan ko sa pamilya. Pero paano yung health mo? Hindi ka pa fully recovered. I'll manage. Mas mahirap kung nandito ako. Kahit sa ospital kaya nila akong galawin. Dito man lang, mas kontrolado ko kung sino makakalapit. Kinabukasan, nagulat si Faith nang biglang kumalabog ng malakas ang pinto. Nang silipin niya ang peephole, bumungad ang dalawang kapatid ni Archie na parehong seryoso at nakasimangot. Agad siyang kinabahan ngunit binuksan niya pa rin ang pinto. Faith, we need to know where Archie is. Hindi ko alam kung nasan siya. Mahinahon niyang sagot. Come on, Faith. Alam namin ikaw lang nakakaalam. We just want to talk to him for family's sake. Kung gusto niyo siyang makausap, tawagan niyo siya. Hindi ba at kapatid niyo siya? Nagkatinginan ng dalawa bago humakbang palapit si Gabby. You're just here because of the money, right? Nilapag nito sa mesa ang sobra na may makapal na pera. Take this. Tell us where he is. Gusto lang naming siguraduhin na maayos siya. You're not his keeper. Nanigas si Faith habang nakatitig sa sobre. Doon kumulo ang dugo niya. Kala niyo ba lahat ng tao nabibili? Faith, you're staying with him because you're being paid. Let's not pretend na iba ang dahilan mo. Saad ni Leo. Kung akala niyo ganun kababa ang pagkatao ko, nagkakamali kayo. Kapatid niyo siya pero gusto niyo siyang kontrolin at saktan? Sorry, wala akong alam kung nasan siya. Kung di kayo aalis, mapipilitan akong tumawag ng pulis. Umalis na ang dalawa. Iniwan siyang nanginginig sa galit. Agad niyang sinara ang pinto at sinandal dito ang kanyang likuran. Narinig na lang ni Faith mula sa balita. Sa TV, ang pangalan ng mga kapatid ni Archie. Nakatutok ang mga kamera sa CEO, habang nakaupo ito sa harap ng mahabang mesa. After weeks of investigation, we have identified those responsible for the attempt on my life. Unfortunately, it includes people I once trusted, my own siblings. Tumigil ito saglit nang biglang umingay ang mga reporters. But betrayal is betrayal, kahit pakadugo mo. Nagsimula ang pagsisiyasat nang magbigay si Archie ng private investigators at pinalitan lahat ng security team. Tinulungan siya ni Vince at ilang tao na loyal sa kumpanya. Lahat ng ebidensya ay maingat nilang tinipon. Nang buo na ang kaso, tumawag siya ng press con para ipakita sa lahat ito. Effective immediately, those involved are stripped of their access to all family assets. I will press full charges. Wala nang second chances. Nagingay ang press at nagtanong ang mga reporter ngunit nanatiling kalmado si Archie. Ilang araw matapos ang press con, inimbitahan ni Archie si Faith at ang mga kapatid nito sa mansyon. Nakasakay sila sa van na pinadala ni Vince. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng tauhan ni Archie. Naiilang pa si Faith, pero pinilit niya maging kalmado para sa mga kapatid. Wow, ate, parang palasyo dito. Napangiti si Faith at tinawakan ang kamay ng kapatid. Basta behave kayo okay? Pagpasok nila sa main hall, nakita nila si Archie. Lumapit ito agad kay Faith at ngumiti. Bahagyang yumuko para batiin si June. Hi, buddy. Malumanay na bati ni Archie sabay abot ng laruang kotse. Para sa ito. Tumingin si June kay Faith bago kinuha ang laruan. Saka ngumiti ng mahinhin. Thank you. You're welcome. Salamat talaga Archie ha. Hindi ko inasahan na ganito mo ako itatrato. Hindi naman ako espesyal. Don't say that. Faith, if it weren't for you, baka hindi ko nalaman kung sino talagang kalaban ko. You stayed when everyone turned their back on me. Ginawa ko lang yung alam kong tama. Umiling si Archie at bahagyang umiti. That's why I respect you. A lot. Umupo sila sa sala at habang nag-uusap, masayang nakikipaglaro si Vince kay June, habang si Micah naman, tahimik na nakikinig sa kwento ni Archie tungkol sa kanilang negosyo. After the case, aalisin ko lahat na may kinalaman sa kanila sa kumpanya. They won't touch me again or you. Archie, ba't naman ako damay? Hindi mo kailangang... Faith, you're part of my life now.
whether you like it or not, at kasama doon ang pamilya mo. Siyempre, hindi ko hahayaang masaktan kayo. Napatingin si Faith sa mga kapatid niyang naglalaro at nagkukwentuhan. Hindi niya napigilang mapangiti nang makitang masaya si June. Ate Faith, nandito na siya! Bulong ng isa sa mga receptionist na kasamahan niya at pasimpleng tinuro ang pinto ng hotel lobby. Nanlaki ang mga mata ni Faith nang makita si Archie na papasok. Naka-dark blue suit ito at may dalang bouquet ng bulaklak. Kasunod ng binata ang 2 bodyguard at isang PA. Pero kumakaway ito kay Faith na tila walang ibang nakatingin. Oh my gosh, ate! Nililigawan ka talaga ng CEO na yan? Ikaw na! Kinikilig na bulong ng isa pa nilang kasama. Namula si Faith at tinakpan ng muka. Tigil-tigilan niyo nga ako. Baka marinig ni Sir. Sir talaga? Boyfriend mo na yan next time. Huwag mo nang tanggihan, te. Lumapit si Archie na tila walang pakialam sa mga nakatitig sa kanila. Good afternoon, Miss Faith. Nakangiti nitong bate, saka iniabot ang bouquet. Archie, hindi mo naman kailangan pumunta dito eh. Baka makaabala lang sa trabaho mo. Bakit naman? Gusto ko makita kung gaano kagaling sa bago mong work. At may dinner date tayo mamaya, remember? Namula si Faith at napatingin sa paligid. Halos lahat ng staff nakatingin sa kanila. Archie, please, baka isipin nilang, nililigawan kita. If that's it, they're right. Hindi alam ni Faith kung saan ibabaon ang sarili sa hiya. Inabot niya ang bouquet at ngumiti ng pilit. Salamat sa bulaklak. Pero next time, Archie, baka pwedeng hindi ka na pumunta dito ng ganito ka-obvious. Why would I hide how I feel? Faith, gusto kita. Everyone can know. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganitong confidence. Napapikit na lang siya sandali bago bumuntong hininga. Sige na nga, hintayin mo ako pagkatapos ng shift. Done? May reservation ako para sa atin. Pagkatapos ng shift, agad siya nagpalit ng damit sa staff lounge. Pero dahil nagmamadali siya, hindi niya namalayang naiwan niya ang price tag na nakasabit sa gilid ng kanyang bagong blouse. Paglabas niya agad siyang sinalubong ni Archie. Ngumiti ito sabay ayos ng laylayan ng blouse niya. Wait, may nakalimutan ka. Napalunok siya at sumilip sa gilid. Oh my gosh! Agad niyang hinablot ang price tag at tinago. Nakakahiya. You're adorable. Hindi mo na kailangan mahiya sa akin. Archie naman. Nahihiya niyang bulong sa lalaki habang umiiwas ng tingin. Pagdating nila sa restaurant, ramdam ni Faith ang kaba. High-end ang lugar at halatang maraming nakakakilala kay Archie. Archie, I feel out of place. You look perfect, Faith. Hindi mo kailangan magbihis para mapansin. You're already the most beautiful woman here. You're too much? No? Nagsasabi lang ako ng totoo. Nito at mahinang tumawa. Habang kumakain sila, halos di mawala ang tingin ng mga tao kay Archie. Ngunit tila hindi niya yun pinapansin. Mas nakatutok siya kay Faith. Nagtatanong tungkol sa pamilya nito, sa bagong trabaho, at sa pangarap nito. Archie, ba't mo ako nililigawan? Ang dami namang babae dyan na mas bagay sa'yo. Saglit siyang tinitigan ni Archie bagong humiti. Because you're not like them. You stayed when I was at my lowest, Faith. And you didn't want anything from me. But for me to get better, that's rare. And I can't let someone like that go. Nabigla siya sa sinabi nito at hindi alam kung anong isasagot. Take your time. Di naman kita minamadali. But I'll keep showing up. Every day, if that's what it takes. Pagkatapos ng dinner, hinatid siya ni Archie pa uwi. Bago bumaba ng kotse, may inilabas itong maliit na kahon. Archie, ano to? Tanong niya. Binuksan ni Archie ang kahon at bumungad ang simpleng silver bracelet. A reminder na kahit gaano ka busy, may isang tao nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Isinuot ito ang bracelet sa kamay niya at tumingin ng diretso sa mga mata niya. And you're everything I didn't know I needed, Faith. Nakahawak si Faith sa braso ni Archie habang naglalakad sila palabas ng maliit na kainan na madalas silang puntahan tuwing free si Archie. Hindi sanay ang mga tao na makakita ng CEO sa ganun kasimpleng lugar. Pero tila mas gusto nito ang katahimikan doon kaysa sa mamahaling kainan.
Archie, baka may makakilala na naman sa'yo. Bulong ni Faith habang binabalanse ang dalawang paper bag na may lamang cupcakes para sa mga kapatid niya. Let them? Nakangiti nitong sagot at binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya. I'm proud to be seen with you, Faith. Lagi mo na nang sinasabi yan. Because it's true. Habang nasa biyahe, kinuha ni Faith ang isang cupcake mula sa bag at inabot kay Archie. Tikman mo to, gawa ng bagong baker nila. Sabi ng staff, bestseller daw. Saglit siyang sumulyap habang nagmamaneho. Ikaw na lang magsubo sa akin. Ano? Habang nagmamaneho ka? Baka mabulunan ka pa. I trust you. Napabuntong hininga si Faith at tumango. Fine. Maingat itong binuksan ang cupcake at inilapit sa bibig niya. Buksan mo bibig mo. Sumunod naman ito. Ngunit bigla itong natawa nang dumikit ang icing sa labi ni Archie. Archie, may icing ka sa labi. Ha? San? Pinunasan ni Faith gamit ng tissue. Ngunit natawa siya lalo dahil may icing pa rin sa gilid. Para kang bata. Ayaw matanggal. Parang dinidikit mo pa eh. Maybe you should just kiss it away? Archie, kapal talaga na mukha mo ah. Tumawa ang lalaki at saglit na sumulyap sa kanya habang nagmamaneho. What? I was just suggesting. Effective daw yun, sabi nila. Umirap si Faith pero hindi maitago ang pamumulan ng pisngi. Subukan mo pa akong biruin ng ganyan, ibabalik ko lahat ng icing sa mukha mo. Pagdating nila sa bahay ni na Faith, bumaba si Archie para tulungan siyang buhatin ng mga bag. Habang naglalakad sila papunta sa pintuan, biglang bumukas ito at sumalubong si June. Ate, ate. Sigaw nito sa bayakap kay Faith. June, may cupcakes ako para sa'yo. Agad namang umiti si June at tiningnan si Archie. Kuya Archie. Hi buddy, may dinala ako para sa'yo. Kinuha nito mula sa bulsa ang maliit na toy car at inabot dito. Wow, thank you Kuya Archie. Tuwang-tuwa nitong sabi. Pagpasok nila agad, binuksan ni June ang toy car, habang si Micah naman tuwang-tuwang lumapit. Ate, si Kuya Archie ulit to. Thank you sa toy car, pinapairam ni Kuya sa akin kapag di niya ginagamit. Ngumiti lang si Archie at hinaplos ang buhok ng bata. Maya-maya, habang inaasikaso ni Faith ang cupcakes para sa mga kapatid, biglang kinuha ni Archie ang isang icing at pinahid sa ilong niya. Archie, para kang bata minsan. Now we're even. Talaga lang hindi ka talaga makontento Sanay na si Faith sa malalawak na pasilyo at marangyang silid ng mansyon ni Archie. Kung dati, nahihiya siyang pumasok doon, ngayon parang bahagi na rin siya ng bahay. Kasama siya nitong nakaupo sa veranda habang nagkakape. At paminsan-minsan, binibiro siya ni Archie tungkol sa pagiging boss niya sa sariling mansyon. Di ka na naiilang dito para ikaw na may-ari ng bahay. Narinig ni Faith ang kaluskos mula sa kusina kaya agad siyang tumayo mula veranda. Nakita niyang may isang empleyadong nagbubuhat ng kahon ng prutas at agad siyang lumapit para tumulong. Wait, tulungan kita dyan. Ay ma'am, kami na po. Hindi natapos ng empleyado ang sasabihin dahil biglang sumulpot si Archie. Faith, ba't mo ginagawa yan? Di mo trabaho yan. Napatingin si Faith at napakunot ang noo. Archie, prutas lang to, hindi naman mabigat. Hindi balik kung mabigat o magaan. Di ka dapat nagtatrabaho ng ganyan dito. Bayad sila para gawin yan. Kayo, ba't yung hinahayaan si Faith na magbuhat? Ano bang ginagawa nyo? Nanlaki ang mata ng staff. Halos mamilipit sa hiya. Pasensya na po, sir. Archie! Stop it, hindi nila kasalanan. Ako ang kusang tumulong. Faith, you don't need to. Archie, hindi ako porselana. Marunong ako magbuhat at hindi ako mababasag. Napakamot ng ulo si Archie. Mukhang naiirita na ito at hindi makasagot. Pero nakakainis lang na hinahayaan ka nilang kumilos. Alam mo ang suplado mo minsan. Wala silang kasalanan. Huwag mo na silang sermonan. Di ako suplado Protective lang ako sa'yo. Protective daw, parang lagi kang galit sa kanila. Hindi na nakapagsalita si Archie, kaya ngumiti si Faith at lumapit.
Sa kamarahang pinisil ang pisngi nito. Relax ka lang, okay? Nagulat ang mga empleyado sa ginawa ni Faith, lalo na nang tuluyang mapangiti si Archie at tila lumambot ng ekspresyon sa muka. Ikaw lang ang may karapatang ganyanin ang pisngi ko, alam mo ba? Tsaka nautusan mo ako. Good. At least, marunong ka makinig paminsan-minsan. Masyado ka masungit sa mga staff. Nakakatakot ka. Kamakailan lang, nakapagpiyansa ang mga kapatid ni Archie na kinasuhan niya dahil sa tangkang pananakit. Hindi na siya nagulat na mabalitaan yon, pero hindi niya rin kinatuwa. Habang nagkukwento si Faye tungkol sa pagkakaareglo ng kaso, halata sa mukha ng lalaki na wala itong balak, muling buksan ang sugat na yon. Archie, kahit papano pamilya mo pa rin sila. Alam ko nasaktan ka, pero hindi mo pa ba sila kayang kausapin ulit? Kahit ang mama mo, hindi mo rin naman siya masyadong sinisisi, di ba? Nagsorry siya. Pero nasanay na ako wala silang pakialam. Para ngayon na ako natutong mamili kung sino ituturing kong pamilya. At ako ba yon? Ikaw lang. Ikaw at ang mga kapatid mo. Gusto ko na lang bumuo ng sarili kong pamilya kasama ka. Habang nag-uusap sila, dumating ang isa sa mga kasambahay at nagabot ng liham. Sir Archie, galing po sa mama niyo. Kinuha ni Archie yon at binuksan. Tahimik niyang binasa ang sulat, sakay binabato sa mesa. Anong sabi? Nagpapasalamat siya. Humihingi ulit ng tawad. Pero wala na rin ako ibang masasabi. Parang gusto ko na lang patawarin sila sa tahimik na paraan. Na hindi ko na lang sila papansinin. Archie, Faith, ayoko na ulit masaktan. Sapat na ang sakit na binigay nila. Gusto ko na lang alagaan ko anong meron ako ngayon. Forgiveness doesn't always mean babalikan mo sila, or you let them hurt you again. Sometimes, it's just choosing peace for yourself. You're right, Faith. And this is how I choose it. Tama ka. Kung anong mas ikagagaan ng puso mo, yun ang piliin mo. But I hope sooner or later, matuto ka magpatawad. At ikaw makikinabang dun. Ako? Yes, you. Kasi habang bitbit mo yung galit, habang iniisip mo na hindi mo sila mapapatawad, you're the one carrying the weight. Hindi sila. You're the one hurting. So ang sinasabi mo, I should forgive, but not necessarily reconcile. Forgive for your own healing, not for theirs. Kung di sila deserving, then don't give them the privilege of being close to you again. Pero wag mo ring hayaan na sila maging dahilan kung bakit laging mabigat yung puso mo. Huminga ng malalim si Archie at napatingala. Akala ko, sa ilo ako matututo kung paano ngumiti ulit. Ngayon pati sa buhay, tinuturuan mo na rin ako? Sino pa ba magtuturo sa'yo kundi ako? Someone has to remind you that life isn't just about pain and anger. Then maybe, ikaw talaga ang dahilan kung ba't kaya ko na magbago. Hindi nakasagot agad si Faith. Ramdam niya ang bigat at katotohanan sa sinabi nito. Kaya marahan niyang hinawakan ulit ang kamay ni Archie. Just promise me one thing, Archie. Whatever happens, huwag mong hayaang tumigas ang puso mo. Because the moment you stop learning how to forgive, you also stop yourself from living fully. I promise. Pero Faith, lumapit si Archie at tumitig sa mata ng dalaga. Kung may isang tao man na hindi ko kailanman kailangan patawarin, it's you. Ha? Bakit naman? Kasi, you'll never hurt me in the first place. Ngumisi si Archie na nakakaloko. Tinapik siya ni Faith sa braso. Ewan ko sa'yo, hilig mo talagang bumanat kapag seryosong usapan. Ilang linggo matapos yun, isinakatuparan ni Archie ang matagal ng plano. Inaya niya si Faith na maglakad sa isang maliit na parke malapit sa bahay nila. Dala lang ang simpleng picnic basket. Wala itong alam na may dala siyang singsing. Habang kumakain sila ng sandwich, bigla itong lumuhod sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni Faith at muntik mabitawan ng juice. Archie, ano to? Faith, wala ako may papangakong perpektong buhay. Hindi rin ako sigurado kung mabuti akong asawa.
pero sigurado ako ikaw ang gusto kong makasama sa lahat ng oras. Please marry me. Natawa siya sa mga sinabi ni Archie. Hindi talaga ito maligoy. At talagang, hindi ito nangako ng kung ano-ano pa. Archie, sigurado ka ba? Alam mo namang hindi ako kagaya ng mga babae na kasanayan mong makasama. Ngumiti ang lalaki na may halong lambing. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Kaya please pakasalan mo ko. Sige na nga, parang inuutusan mo lang ako . Ngumiti ang lalaki at nagpalakpakan ng mga batang naglalaro malapit sa kanila nang makita ang eksena. Tumawa si Archie nang isuot sa kanya ang singsing. Naging simple ngunit masaya ang kanilang kasal. Imbes na ingranding seremonya, mas pinili nilang maging intimate ang selebrasyon kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Sa reception, habang pinapanood ni Faith na masayang nakikipag-usap si Archie sa mga kapatid niya, ramdam niya kung gaano nagbago ang lalaki. Hindi ko akalaing makakakita ako ng pamilya kahit di ko kadugo. Bulong ni Archie habang hawak ang kamay niya. Hindi naman laging sa dugo ang sukatan ng pamilya. Minsan, pamilya mo na yung mga taong pinili kang mahalin at ipaglaban. Tumango si Archie at niyakap siya ng mahigpit. Makaraan ng 1 taon, mas naging masaya at makulay ang buhay nila. Si Micah, pumasok na sa special school para sa mga batang may autism. Si June naman, madalas sumama sa kanilang family trips. May isang pagkakataon habang naglalakad sila sa mall, may lumapit na dating kakilala ni Archie. Archie, hindi ko akalaing ganyan ka na ngayon, may pamilya ka na pala. Yes, ang saya pala may totoong pamilya. Napangiti na lang si Faith habang pinupunasan naman siya ng ice cream sa pisngi ng asawa. Bumalik na tayo sa bahay. Baka madumihan ka palalo. Natawa ang dating kakilala ni Archie at umiling. Ibang-iba ka na talaga ngayon. Noon hindi ko akalaing makikita kitang ganito kasaya. Saad pa ng isang kasama ng babae. Life changes when you meet the right people. Sagot ni Archie na nakatitig kay Faith. Kuya Archie, pwede ba mag-ice cream ulit? June, kakakain mo lang na 1 cone. Baka sumakit yung tiyan mo. Promise ate, last na talaga. Masarap . Faith, 1 more won't hurt. Besides, look at that face. Sino ba makakatanggi? Okay, sige. Pero ikaw ang sisisihin ko kung sumakit ang tiyan niya mamaya. Sa bawat araw na lumilipas, mas pinili ni Archie ang kapayapaan. Hindi niya na binuksan muli ang kaso laban sa mga kapatid niya. Bagamat malinaw na hindi niya pa sila pinayagang manipulahin siya, hindi rin niya sila isinama sa negosyo, ngunit hindi na rin siya nagtanim ng galit. Sa mundong ito, may mga pagkakataong mismong kadugo mo ang magpapabigat sa buhay mo. Minsan, sila din ang unang magdududa at maninira sa'yo. Pero hindi ibig sabihin yon wala ka ng karapatang maging masaya. Totoong pamilya ang mga taong pipiliin kang mahalin, ipagtatanggol at sasamahan kahit wala silang obligasyon sa'yo. Si Archie at Faith, naging halimbawa na hindi pera o pangalan ang sukatan ng pagmamahal. Sa dulo, mas pinili nilang bumuo ng bagong tahanan. Isang pamilya na hindi perpekto, pero puno ng respeto, katapatan, at pagmamahal. The end.